And buksan po natin ito sa Marcos chapter 5, verses 21 to 34 po. So, nasan po ba ang Mark? So, Matthew, Mark, so ayan. Second po siya sa atin pong New Testament po. So, ayan. Okay na po ba? Pwede po ba sa lahat po nang nakakita na po ng Mark chapter 5, verses 21 to 34, ay sumigaw ng malakas na Amen. Ayan. So, sisimulan po natin sa 21 at tugunan po ang ating pong pagbasa. Mauuna po muna ako. So, in verse 21, si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Verse 22. Verse 23, at nagmakaawa, nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita, maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Verse 25, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sabay-sabay po tayo, verse 34. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanya pong salita. Praise. Kung may katabi kang babae o kababaihan, pwede po bang batiin mo siya ng Happy Women's Month ngayong buwan na to? Sige po, batiin mo siya. Ayan, amen, amen. Minsan pa po, ipalakpakan natin lahat ng mga kababaihan. Nagpapasalamat po tayo sa mga nanay, lola, tita, mga ate, maging sa ating mga asawa. Maging sa church na to, nakita nyo naman po, pag-akyat nila talagang hindi po na nga lahat eh. Pero kung hindi po sinama yung young people, medyo pantay yung laban, no? Kung mga mothers lang. Pero nung sumama yung mga young people na kababaihan, wala na, natalo na talaga yung mga kalalakihan. Pero nagpapasalamat tayo kay Lord sa opportunity po na binigay sa atin ng Diyos. Now, bago po ako magsimulang mag-message, ay gusto ko pong pasalamatan lahat po ng mga life group leaders po natin. Palakpakan nga po natin si Lord sa buhay po nila. Hindi lamang po dito sa church, kundi nakikita po namin lalo na po yung mga may anak, may pamilya, that they're really trying their best to serve the Lord. I-follow up tayo, abutin tayo. Hindi lang po yung tulungan po ang church sa gawain at maging yung preparation po sa camp kasi nga po medyo lumalabas tayo yung host. No? Sa darating po na Wednesday, start na po ng camp yun. Actually po Tuesday pa lang po ay pupunta na po yung ibang team natin doon. I hope available po yung iba sa inyo para ipahiram yung sasakyan ninyo, para i-transport yung mga gamit. Drums kasi natin, hihiramin ng camp. Yung ilan po natin mga kagamitan dito, keyboard. So I hope meron pong mga tutulong para magbuhat. And then, kung kayo po hinihipon ni Lord,
kung kayo po'y delegates or hindi man delegates for 3 days, hinihipo kayo ni Lord na magpamerienda, sopas, lugaw, napakalaking bagay po yan, no? Lalo na po sa araw ng Tuesday or di kaya Wednesday. Kasi po, isi-set up po natin yung mga gamit doon, no? And then, isa pa pong panawagan, hindi po ako mahiyang sabihin ito kasi tayo yung mga taga-Bulacan at ang mga taga-Bulacan ay very generous, no? Every meal ay separate po yung food ng mga pastors. Kung kayo po'y gusto nyo pong ipatikim ang yung mga luto, halimbawa laing, kahit isang, ano bang tawag doon, no? Isang lagayan o tupperware ng gulay, no? O di kaya tilapia, kung ano man, makadagdag po doon, malaking bagay po yon. At yak po na mararamdaman ng ating mga Luzon pastors and even Pangasinan yung ating pong hospitality dito po sa Zion Baliwag. So, we encourage you, kung kayo po ipadalaw-dalaw lang, pasulpot-sulpot, i-chat nyo lang po yung mga sa leaders, ate o kuya, meron po kami dito gustong dalhin, no, sa mga pastors para po makatikim sila. Suman, kung ano man po yan, or kung ano man po mga gamit. No? Okay? So yun po yung announcement ko po. At ngayon po ay tatapusin na po natin yung series natin about the power of the blood. Everybody say, the power of the blood. Sa darating na April, ilo-launch po natin yung bago nating theme o series na ang pamagat, Maximizing Your God-Given Potential. Nakita ko po na pag hindi takot ang Zion Christian Fellowship Baliwag na lumaban, ipaglaban, mangarap, humakbang sa pananampalataya, nai-stretch yung faith natin tapos ang daming na-unleash na mga potential. Nakita ko po na maging sa attendance, maging sa mga life groups, maging sa conquest, maging sa church camp, no, nakita natin na break po yung barriers na dati. Hirap na hirap tayo, parang konti po yung gusto mag-sign in, pero na-overcome natin yon. And I know that how much more for this year, no? Kahit po yung ating church building project, maaabot po rin po natin yan. So let's get ready po para po sa topic na yan, this coming April, maximizing your God-given potential. Kung napapansin niyo po dito, wala po akong gamit, pero hinahanap ko po nasan ba yung laptop ko, no? Ano po ba kayang magandang lagayan para nandun na lahat? Eto. Ayun. Hindi po pinopromote, nagkataon lang, no? Kasi po dito, nandito na yung tumbler ko. Ayan, kung gusto mo uminom, hindi. Sino dito madaling makawala ng tumbler? Madaling makawala ng mga gamit, di ba? Biruin mo, may bag palang ganito na pwede nang ilagay lahat, no? And then, may cup na rin ako dito, kahit papano. Okay? Saka may Bible, pwedeng ilagay yung Bible, no? Ayan, okay? And then, biruin mo, kasya yung laptop ko dito. Ganun katibay yung bag na to, no? Mas matibay pa po sa Jansport, no? Kaya, kung ako sa inyo, umorder na po kayo ng tote bag na to. Okay? Palakpakan natin yung PK Prints. Sila po ang dahilan kung bakit meron po tayong mga ganyan, no? Kaya maraming salamat po sa Salvador Brothers. Ayan, Salvador Brothers, no? Sa pagpapasimula, sino ho dito ngayong linggo na to, your week has been so tough, napakahirap, ang dami mong mga ginawa, inasikaso, you have a bad week, no, a bad day, no. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung post na to, yung mga pictures na to as an introduction, no. Monday, medyo full bat pa, pero pagdating ng Tuesday, ayan, ako nagtatakbo na, no, humahabol na, no, yung battery medyo nabawasan na. Sunod, Wednesday, ano nangyari? Nako, pinapagalitan na. Sino dito relate much, no? Pinapagalitan na sino pa itong nagpapagalit sa kanya? Okay, and then Thursday, coffee break, no? Nagkakape na siya. Okay, pagdating ng Friday, lobat na talaga, lobat na. Pagdating ng Saturday, wala, plakda na. Bagsak na talaga. Pero pagdating ng Sunday, wow, Lord, pa-charge po. Amen? Kasi po ang araw ng linggo ay araw na kung saan tayo po'y pinalalakas ng ating Panginoon. Amen? Ang binasa po nating verses kanina ay patungkol po sa isang kwento na kung tawagin natin ay double miracle. And I will tell you mamaya in just a moment why it's called double miracle. Dalawang himala sa isang setup, no? Pero, pinamagatan ko po ang message na to, panghuli, when the bleeding meets the blood of the Lamb or the blood.
Ano ang pwedeng mangyari kung ang kahirapan, kapighatian, kalungkutan, at pinagdadaanan mong matindi sa buong linggo na to ay nakatagpo ang makapangyarihang banal na dugo ng ating Diyos? When the bleeding meets the blood. As I review, gusto ko lang pong banggitin that sabi po sa Leviticus, life can be found in the blood. And medically speaking, alam natin na totoo po ito because sa Bible po, kapag ka meron pong tumitigis o dumadanak na dugong, ibig sabihin nun, meron pong kinitil na buhay. May sakripisyong ibinigay. Medically speaking, at narinig po natin to sa introduction, the blood carries carbon dioxide and other waste materials to the lungs, kidney, and digestive systems to be removed para daw po matanggal yung mga toxin. Kaya pag umiikot po yung dugo po natin, nagsisirculate ng maayos, nalilinis po ang ating katawan. The blood also fights infection and carries hormones around the body. Kasi meron din po tinatawag po na mga bacteria or bad blood. Pero ang white blood cells ang responsable para labanan ang anumang sakit o anumang pong bacteria na gustong pumasok sa katawan mo. Sila po yung pinaka-fighting mechanism para ikaw ay manatili sa iyong kalakasan. Siguro hindi ko na po may isa-isa kung ano po ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo, banal na dugo. Sabi ko nga sa inyo, sa mga ibang churches, hindi po pinag-uusapan yung topic about the blood. Why? Because they think that blood is obsolete. Blood is messy. Sino ba gustong pag-usapan yung dugo? Pero wala ho tayo lahat dito without the blood of Jesus. Meron po kaming kinausap na pastor 2 weeks ago. Pero biruin nyo po, sa Pulilan pa lang po, paglabas namin sa bypass, nagsimula na po yung penitensya. Yung pong sasakyan na gamit namin, ay ang dami pong talsik na dugo. At sa ibang mga relihiyon, they believe na sa pamamagitan po ng pagpapakasakit at pagtigis na kanilang dugo, mapapatawad, malilinis ang kanilang kasalanan. But we know better because the Bible says so. That through the blood of Jesus, a once and for all sacrifice, nilinis, hinugasan at pinatawad na po tayo sa lahat ng ating pagkakasala. Therefore, stop condemning yourself. Stop feeling guilty. If God has forgiven you, then live as a forgiven person. Mabuhay ka na pinalaya at pinatawad na ng ating Panginoon. Amen? Nilinis na tayo ng Diyos at alam nyo, si Satan, lagi kang i-accuse. Lagi kang sasabihan na ganito ka. That's why, ang accusation ni Satan laging sa isip, and it's always on the first person. I am nothing. I am an addict. I am depressed. I am stressed. I am weak. I am a failure. No. Lagi niyang ipapaisip sa iyo that your thoughts and feelings are so unique na hindi ito nararamdaman ng iba. Kaya ikaw lang nakakaranas niyan at hindi yan maintindihan ng iba. But the Bible says that you are already forgiven by the Lord. That's why, sa pagtatapos, gusto ko pong ituro sa inyo, last Sunday, tinapik natin yung ano po ang kayang gawin ng blood sa cycle of poverty, sa cycle ng kahirapan. Panoorin nyo na lang po yun sa YouTube kasi hindi na po natin masusundan. Pero today, I'd like to teach each and every one of us, how do we apply the blood of Jesus? Everybody say, how can I practically apply the blood of Jesus? Kasi po, kung iniisip mo na kikitil ka po ng isang hayop, papatay ka ng isang tupa, ibububo mo yung dugo, tapos pipinturahan mo ang iyong bahay, hindi po ganun ang ibig sabihin nun. That's in the Old Testament, sa kultura po ng mga Hudyo. Pero ang sabi po sa Hebrews 9:22, mahalaga po yung concept o significance po ng pagpapahid ng dugo because without the shedding of the blood, there can be no forgiveness from our sins. Now, ito po yung salita na ibabanggitin ko po sa inyo, dalawang salita. Number 1, we can practically apply the blood of Jesus by believing. Everybody say believing. Panampalatayahan by faith, na sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus sa kanyang banal na dugo, yung pagtigis na kanyang banal na dugo doon sa krus na Kalbaryo, meron tayong kaligtasan, meron tayong kapatawaran. Pangalawa, believing and pleading. Everybody say pleading. The word pleading means appeal, plea, petition, or cry. In other words, hindi ka lang nananampalataya, inaangkin mo, inaanyayahan mo, Lord, ang iyong banal na dugo,
symbolically, ay ina-apply ko po sa aming pamilya, sa aming tahanan, sa aking asawa, sa aking mga anak. And no weapon formed against them by the enemy will prosper against them because the blood of Jesus will protect them. Ito pong kwento na to na ating pong pag-aaralan about an unknown woman, kasi Women's Month po ngayon eh. Kaya pinili ko po talaga to. Ay meron pong tatlong outline sa kwento ng buhay niya. Tatlo lang po. Number 1, the person or the problem. Pangalawa, the plan and the power. And then, simulan po natin ito sa problema muna. Everybody say problema. Sabi mo nga sa katabi mo, may problema ka ba? Sabi mo sa kanya, aba, madami. Di ba? Madami. Pero palagay ko, kung ikaw po'y nagrereklamo, kung ikaw po'y nalulungkot, no. Dahil sa problema ang pinagdadaanan mo, pag narinig mo po ang problema ng babaeng ito, palagay ko, magpapasalamat ka kay Lord. Sabi po dito sa verse 25 to 26, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Nang ibig sabihin, mga kapatid, siya po ay may isang sakit na unusual, abnormal. Bakit po? Dinurugo po siya, meron siyang menstruation na hindi po tumitigil. At hindi lang po basta isang linggo, isang araw, isang buwan, ito po'y nangyari sa loob ng ilang taon? 12 taon. So can you imagine po yung itsura niya, yung kulay ng balat niya, lalo na po yung finances niya. She had suffered a great deal under the care of many doctors. Ang nagpahirap pa lalo sa kanya ay yung mga doktor. Hindi ko naman po sinasabing lahat, pero siguro po may mga doktor po na niloko siya. Ginamit po siya. Pinaasa siya. Binigyan po siya ng false hope na ganito mangyayari sa iyo, basta magbayad ka lang. So I would assume na ang babaeng ito ay may kakayahan, may pera nung una, pero ngayon walang-wala na siya. And he had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. Have you ever felt that way na imbis na papaayos yung problema mo, para layat ang papalala? Alam niyo po, ang babaeng ito ay nasa disadvantage side. Why? During that time, sa kultura ng Biblia, they're living sa isang patriarchal society. Ibig sabihin po ng patriarchal, mga lalaki, dominated ng lalaki. And kung okay lang po, ito naman po ay nasa Bible, no? Ang mga babae nung time na yun, hindi sila tinuturing po na tao. Gamit sila, alipin. Kaya nung sinabi ni Jesus kay Mary, nung siya'y pinako, babae, narito yung anak, wala siyang ibang nakikita kundi si Mary lang. Because during that time, ang tingin po ng mga Roman soldiers kay Mary at sa ibang mga babae, hindi sila nag-exist. So nakita niyo po kung gaano po ang pagpapahalaga ng Panginoon sa mga babae. Sabihin mo nga sa babae na katabi mo ngayon, sabihin mo sa kanya, babae, mahalaga ka. Importante ka. Amen? Palakpakan niya po natin yung mga babae kasi pinapahalagahan sila ni Lord. Amen ba? Okay? So, she was on the disadvantage side because she is living in a patriarchal society. Pangalawa, she is sick. Pangatlo, wala siyang pangalan. Unknown, hindi pinangalanan. Ibig sabihin, hindi siya ganun kahalaga kay Mark. Kasi si Mark po ang sumulat dito eh. Pero hindi lamang po yon. Ang dami niyang issues. Eto na. Totoo ba yun? Pag babae, maraming issues talaga? Hindi po. Ang sabi lang ho doon, meron siyang issue sa blood. May issue siya sa dugo. Alam niyo ba, medically speaking, madaling malaman ang sakit at kondisyon ng iyong health ayon sa blood. Paano ko po nasabi yun? Di ba? Pag magpapacheck up ka, magpapasting ka. Tama po ba yun? Kukuhaan ka ng dugo at kung ikaw ay high blood, tumaas na po yung trigem mo, tumaas na po yung presyon mo, diabetic ka, malalaman nila saan? Sa dugo. So, medically and practically speaking, mukhang related no because ang mga issues pala nalalaman sa dugo. Itong dugo na tinutukoy ko na to na nagpapableed sa kanya is the bad blood caused by Satan. Everybody say bad blood. At napakahalaga na ang bad blood na to ay ma-meet yung blood of the Lamb na pwedeng magpagaling. Amen? Sabi po ng ilang mga commentators,
meron siyang issue of the blood, pero hindi lamang po iyon. Ang sabi po, meron siyang internal hemorrhage, pagdurugo na nasa loob mismo. Kaya delikado po ang kanyang kalagayan. Pero ang sabi po sa Leviticus 15:25, hindi lamang po siya naghihirap physically, naghihirap din po siya emotionally, saka spiritually and socially. Why? Kasi may batas na nag-i-exist during their time na pag ikaw ay dinurugo, ikaw ay tinuturing na marumi, hindi malinis. Nang ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-participate sa temple worship. Lahat ng uupuan mo, kahit wala namang tumagas na dugo doon, susunugin, hindi na po gagamitin. At pag ikaw ay nagkaroon ng close contact sa isang tao na walang dugo o hindi dinurugo, walang sakit, kinukonsidera po yun na crime o krimen, pwede kang patayin. Sabi dito, when a woman has a discharge of blood for many days at a time, other than her monthly period, or has a discharge that continues beyond her period, she will be unclean as long as she has the discharge, just as in the days of her period. In other words, hanggat dinurugo siya, kaya disadvantage talaga ng kalagayan ng mga babae noong Bible times eh. Pero how much more yung kalagayan ng babaeng ito? Kasi 12 years na po siyang dinudugo. Ibig sabihin po, said na siya sa pera. Ito po yung mga issues niya. Sige, sabihin ko na lang. Number 1, she has a physical issues. She has been sick for 12 years. She has a spiritual issue. Possibly she was questioning, bakit ako pa, Lord? Sa dinami-dami, di ba yun yung tanong natin? Sabi po ni Philip Yancey, that's the question that never gets away. Hindi natin napapalagpas. Talagang tatanong talaga natin kay Lord. Pangalawa, she has a relational issue. She was abandoned by her family. There's a reason bakit nag-iisa lang siya dito. Because during that time, meron pangit na pananaw ang mga Hudyo pagdating sa karamdaman. Ang pananaw po nila, pag may isang mahal sa buhay na nagkakasakit, ang sakit daw po'y parusa ng Diyos. Therefore, masama ang taong nagkakasakit na yun. Can you imagine the pain and trauma? Nagkasakit na pero hinusgahan ka pa. Just like Job. Ang tingin po ng mga kapatid sa kanya, ng mga kaibigan niya sa kanya, God is good, but you are suffering, therefore you are doing bad. Pero hindi nila alam, it's a test. So she had no relatives to take care. Kaya mag-isa lang po niyang ginapang at mag-isa lang po niyang pinilit na abutin ang laylayan ng damit ng Panginoon. We will see mamaya. Pang-apat, meron siyang emotional issues, the feeling of being alone. Alam niyo po, everybody say trauma. Trauma is not what happened to you. Trauma is what happened to you and it happened to you by yourself. That's trauma. Ang trauma po yung mag-isa mo siyang dinala at wala pong pumansin, wala pong nag-care, wala pong nangumusta at wala pong tumulong sa'yo. So can you imagine for 12 years, very traumatic po ang pinagdaanan ng babaeng ito. Ano pa pong issue niya? Financial issue. Dito makaka-relate po tayo. Kasi yung iba ho dito, kahit lalaki, dinudugo pag walang pera eh. Dinudugo yung ilong. All her resources had gone out from medical check-ups and she was abused by some doctors. Sino dito nakaranas ka na tinake advantage ka ng ospital at ng mga doktor? Pakitaas nga lang po yung kilay nyo. Yung ang dami pong nilapat pero hindi man lang in-explain. Ang daming mga nilagay. Naalala po namin buntis po si Pastora kay Jethro, kay Jael, naninilikado, muntik na po siyang makunan Bakit? Gusto siyang operahan sa appendicitis, nalaman lang po na meron siyang health card. At pinapapirma po kami ng waiver, nung time na yun po, walang doktor. Kaya kailangan daw po, i-confine na po siya. Sabado po yun, sa Lunes pa po yung doktor. Marami pong nagtitake advantage. Hindi naman po lahat. Marami din po mga godly at maayos. Do you agree? And then she had social issues. She was considered as an outcast and unclean by the Jewish people. Grabe po, no? May distance. Talo pa po yung COVID-19. Lahat po na kanyang lalakaran, itinuring po siyang parang may ketong. Kasi yung mga may ketong, meron po silang maliit na bell sa kanilang liig, na pag tumunog yun, nagsisignify po yun na sila po yung marumi, may paparating na marumi, umiwas kayo. Pero siya, hindi talaga siya pwedeng makalapit. Nakatalukbong lang po yung mukha niya. And this is a real life issue na nangyari po. And then pang-5
7 na yata to, meron siyang mental issue. Imagine the stress, the depression, and the anxiety. Sabihin mo nga sa katabi mo, meron ka bang mga issue sa buhay? Sabi ng iba, Pastor, parang kulang pa po yan. Kulang pa po yung chismis issue. No? O chinichismis din siya, di ba? Meron din siguro yan, di ba? Hindi natin alam. Kumari issues, no? Pero mga kapatid, hindi diyan natapos ang kanyang kwento. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi matatapos ang kwento ng buhay mo sa issue. Kasi may gagawin si Lord sa buhay mo. Sabi po ni Dennis Waitley, as a transition po sa pangalawang puntos, no? There are two primary choices in life. To accept conditions as they exist, ang tanggapin po na yan na talaga, wala na mangyayari, okay na yan, anong magagawa natin? Or, may choice ka na tanggapin ang responsibilidad na pwede pang ipaglaban at may mababago pa sa sitwasyon mo. Amen? Kaya po, malakas ang loob ng mga babae. Ayon po sa statistic, pag unang namatay ang mga babae sa mag-asawa, sumusunod yung lalaki sa sobrang lungkot. Totoo ba yan, mga lalaki? Pag namatay daw po yung lalaki, okay lang yung mga babae. Bakit? Kasi may mga anak sila na kailangan buhayin. I know, marami sa inyo hindi mag-agree dito, pero Women's Month kasi ngayon. Pasensya na ho kayo. Kaya pinapahalagahan natin ang mga kababayan. Pero that's true. That's true. Matapang po ang loob ng mga babae. Amen? Mababasa mo yan sa Facebook, no? Ang mga babae, hindi mabubuhay pag walang lalaki. Naku, ang daming nag-react. Yung iba nagmura pa. Ano akala nyo? Di ba? Yung isa kahapon doon, tita ko pa eh. Yung unknown post po, biglang nakita ko, ba tita ko to ah? Kamamatay lang po ng tito ko na marine soldier sa Zamboanga. Nandun siya nag-react. Sabi niya, hindi totoo yan. Totoo nga naman kasi hanggang ngayon, buhay pa siya at lumalaban po siya. So ano po yung una? The person with a problem. Pangalawa, the plan. Ito na po. Hindi po niya tinanggap na yun lang yun. Nagkaroon siya ng plano. Sino po dito naniniwala? Ang mga babae, ang daming plano. Magaling magplano. Amen? Ang problema lang po, yung iba po nating mga kababaihan dito, lalo na yung mga asawa ng mister, pag nagpaplano, hindi pinapaalam sa mister. Pagka nagkakalat na po yung plano, saka na lang malalaman ng mister. No? Iba namang kwento yun. Iba namang kwento yun. No? So the plan and the power of the blood. Verse 27 to 29. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd. Nasaan daw po siya? Nandito po siya sa likuran ni Jesus. So naglalakad si Jesus, kasi ang kwento po nito, let me explain. No? Kinausap po ni Jairus, isang Roman centurion. Hindi po siya yung misinturon. No? When we say Roman centurion, a Roman officer or officials in charge of 100 soldiers. Kasi century o centurion means hundreds or more than hundreds, no? So siya po yung may katungkulan. Kinausap niya si Jesus sa Mark chapter 5. Jesus, pwede bang puntahan mo ang aking anak na may sakit? Meron siyang daughter na may sakit. Ipatong mo lang yung kamay niya. Tsak, nagagaling siya. So dinala ni Jairus itong si Jesus papunta sa kanilang tahanan. So nag-travel siyempre sila at sinusundan si Jesus ng maraming mga tao. Nung narinig po ng babae, napapadaan si Jesus, hindi ko po alam kung paano ho siya lumapit kay Jesus, maaring pahakbang, maaring palakad, o di kaya po'y pagapang. Basta ang mahalaga, ang sabi dito, she was behind Jesus. At ang intention po niya, ang sabi niya, kung mahahawakan ko lang yung laylayan ng damit niya. Actually, ang ibang translation po dito, hindi po laylayan lang ng damit, kundi yung tassel, yung palamuti ng damit o robe ni Jesus. May significance po yan mamaya, babanggitin ko po. Sabi niya, mahawakan ko lang yung dulo na yan. Hindi ko man mahawakan si Jesus kasi anyway, hindi niya ako kilala eh. Hindi niya man ako papansinin. Possibly, baka i-reject pa niya ako. Mahawakan ko lang. Sabi niya, Tsak, nagagaling ako. Sabi mo nga sa katabi mo, Tsak, nagagaling ako. Kung may gagawin ako. If I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, she touched, and immediately her bleeding stopped. And she felt in her body that she was freed from her suffering. Grabe po. Nung hinawakan po niya yung laylayan ng damit ng Panginoon, yun lang po ang kaya niyang abutin eh. Saka nahihiya siya. Immediately, that day mismo, nakaranas po siya ng kagalingan. So balik po tayo doon sa tanong kanina, how do we apply
the blood of Jesus in our life practically. We apply the blood of Jesus in our life by faith. Everybody say, by faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala man yung dugo dito, wala man yung dugong ipapahid mo. Sinasabi natin, apply the blood of Jesus. Sticker yung nilalagay natin sa mga bahay, sa conquest natin, let's paint the city red. Pero by faith, we believe that the blood of Jesus has already been applied and already covered our household. Ang sabi po sa Romans 10:17, faith comes from hearing, and hearing through the Word of God. Pastor, paano ako magkakaroon ng faith? Ito, ginagawa mo na. When you hear the Word of God being preached and you believe it, you attain faith. Tandaan mo, hindi ka nagkakaroon ng pananampalataya kasi narinig mo lang, kundi nanampalataya ka sa narinig mo. Amen? At in-apply mo. Kagaya po ng babaeng ito, narinig niya, pero hindi lang siya basta narinig, pinaniwalaan niya yung narinig niya at in-apply po niya. I don't know, narinig siguro niya yung usapan ni Jairus prior to this sin, narinig siguro niya na ipatong mo lang yung kamay. Sabi niya, paano naman ako, hindi naman ako kilala ni Jesus. There is no way na bibigyan niya ako ng pagpapahalaga. Yun yung mindset niya. Pero sabi niya, siguro kahit abutin ko na lang yung laylayan ng damit, gagaling ako. Mga kapatid, we need to believe and we need to plead. Believing and pleading. Everybody say, believing and pleading. Pananampalataya at pakikiusap, Panginoon, ayon sa aking pinaniniwalaan, ayon sa aking narinig, ina-apply ko po, sinusunod ko po at pinapakiusap ko na ang iyong kapangyarihan ay dumaloy sa aking sitwasyon, sa aking buhay. You see, mga kapatid, knowledge is the key. Pag konti yung alam mo, konti rin yung gawa at kilos mo. Ang sabi po sa Hosea chapter 4 verse 6, without knowledge, the people perish. Without knowledge, the people perish. Nang ibig sabihin po, hindi nyo na po kailangan antayin pa si pastor. You can pray. Ikaw at ako. If you are a son of God, a daughter of God, you believe Jesus, John 1:12, but as many as receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Anak ka at naging anak ka ng Diyos, hindi dahil mabuti ka, kundi dahil nanampalataya, tinanggap mo ang ating Panginoon sa iyong puso bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. Let me show you kung gaano po makapangyarihan ang banal na dugo ni Jesus. The blood of Christ is the antidote to sin. A nightmare to Satan and a blessing to humanity. No? For 12 years po, binangungot ni Satan ang babaeng ito sa kahirapan. Alam niyo po ba, na bukod po sa kahirapan, hindi to galing sa Diyos, pati ang karamdaman, hindi galing kay Lord. Ito po ay resulta ng kasalanan. Kaya nga po, kagaya ng sinabi ko sa inyo last Sunday, if you accept poverty na ganyan na talaga, anong magagawa natin? Mahirap pa talaga sa daga eh. Ano magagawa natin? You are receiving a cycle na generational na pwedeng ipasa sa susunod na henerasyon. And even sickness, pag inangkin po natin, alam mo kasi high blood talaga ako eh. Diabetes, hala ka, malapit ka ng mamatay. Na ipapasa po siya sa susunod na henerasyon. But Jesus' blood has the power to cut sickness and even the curse of poverty. Amen? So the blood of Christ is the antidote to sin, a nightmare to Satan, a blessing to humanity. So to benefit from Jesus' blood, we must apply it to our lives, families, and circumstances. Kasi pag hindi natin siya in-apply, tinanggap lang po natin. Wala pong mangyayari. Matatakot po tayo lagi at tayo po ay ite-terrorize ni Satan. Even sa ating mga anak. Even po sa pag-aaway, even po sa galit. Pag makakita ka na may galit na tao, di kaya kahit sa inyong tahanan, just silently confess, Lord, I apply the blood of Jesus sa tahanan namin. Na masira, matanggal po ang kaguluhan na ito in Jesus' name. Amen? Now, gusto niyo po bang malaman kung anong plano ng babaeng ito? At anong naging part ng plano niya? Number 1, she was focused on Jesus. Everybody say, focus on Jesus. Hindi siya nag-focus sa sinasabi ng ibang tao, na hindi na siya gagaling, na marumi ka, na wala ka nang magagawa. Hindi siya nag-focus sa kanyang sakit, nag-focus po siya kay Jesus. Everybody say, focus on Jesus. Pangalawa, nag-focus po siya sa goodness ni Lord. Nag-focus po siya sa magagawa ng Panginoon. No? Sabi ko sa inyo kanina,
life, for most of us here, life has been so bad. No, we had a bad day, bad week, but hey, you may had a bad week or a bad day, but you don't have a bad life because God is good all the time. Amen? Mabuti si Lord. At alam niyo po, pag nag-focus ka po sa goodness ng Panginoon, no, ang tawag ko namin dyan, multiple realities. Ang tinitingnan lang natin lagi, yung nangyaring pangit, na naka-stuck tayo doon, we get stuck on the past, on the traumatic situation, hindi na natin nakikita yung goodness part ng buhay natin na pinapakita ng Diyos para sa atin. Pakisabi nga sa katabi mo, refuse to be a victim, but choose to become a victor. Sabi mo nga sa kanya, huwag kang pa-victim, kundi pa-victor. Amen? Huwag mong piliin yung ikaw ay laging biktima. Piliin mo na ikaw ay kayang pagalingin ng ating Panginoon. Amen? At alam niyo po, mahalaga po ang statement na to that she focused on Jesus. Why? Kasi nung siya po'y hindi nagkasakit, wala man siyang time para kay Lord eh. Sino dito naniniwala, pag pahirap at pahirap na yung sitwasyon mo, lalong palalim ng palalim ang focus mo kay Lord. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, minsan may blessing ang problema. Go, minsan may blessing ang problema. Sabi nga ni David, mabuti sa akin na ako'y nagka-problema. Sabi po yun sa Psalms 119 eh. Kaya pwede bang pakasabi sa katabi mo, mabuti sa iyo may problema. Kasi andito ka. Amen? O, gawin natin mas practical. Sabi mo sa kanya, buti nga sa iyo. Di ba? Medyo pangit pakinggan, pero ang ibig lang sabihin nun, nakakabuti. Bakit? May gagawin si Lord sa sitwasyon mo. Amen? She focused on Jesus. Hebrews 12 verse 2, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Huwag kang mag-focus doon sa sinabi ng doktor. Pag sinabi sa'yo ng doktor, ganito na yon. Kaya mahalaga magpa-second opinion eh. Mahalagang mag-pray muna. Did you know na mahalaga ang pag-pray para ma-lead ka ni Lord sa tamang ospital at tamang doktor? Naniniwala po ba kayo doon? Kasi meron pong ibang mga ospital, tatakutin ka. Sa Bayarin pa lang naalala ko po, meron akong, may kaibigan po kami na, wala na siya, kinuha na siya ng Panginoon ngayon eh. Nahilo po siya. Naku po, nung siya'y nahilo, nahimatay, na siyempre nakatulog, dinala po siya na kanyang mga kumari sa Sacred Heart. Sino po nakakaalam ng Sacred Heart sa Malolos? Naku, ang dami nang ini-injection sa kanya. Nung nagising siya, sabi niya, nasan ako? Nasa Sacred Heart po. Sabi niya, magaling na po ako, magaling na ako. Nakabangon bigla. Pinalakas. Bakit? Kasi po alam niya, malaki ang kanyang babayaran at gagastusin. She focused on Jesus. Pangalawa, she followed Jesus. Sinundan niya ang Panginoon. Mark chapter 5 verse 27 says, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd. Tumatiming po siya. Alam niyo po, may magandang naidudulot yung pagsunod kay Lord. At kung sasabihin niyo po, ba't gano'n? Umattend po ako dyan sa church niyo. Sabi niyo po, umattend ako, gagaling ako eh. Kasi po, ang pag-attend, hindi isang beses lang. Every Sunday. Because the more you follow Jesus, the more He reveals Himself to you, the more you are being healed by the Lord. Pero dito talaga ako magpo-focus. She had faith on Jesus. She focused on Jesus, she followed Jesus, yan yung plano niya, and she had faith on Jesus. Everybody say, may faith siya kay Jesus. Mark 5:27-29, when she heard about Jesus, she came up behind Him, and she thought, fast forward, kung mahahawakan ko po yung laylayan ng damit niya, gagaling siya. Now, let me explain. No doubt, ang babaeng ito may faith kay Lord. May tanong po ako sa inyo, may faith ka ba kay Lord? Ang tanong ho natin dito ngayon is, anong klaseng faith meron ang babaeng ito? Anong klaseng faith meron siya? Do you know the answer kung anong klaseng faith na meron siya? Ang faith ng babaeng ito na walang pangalan, Canaanite woman, ibig sabihin po, hindi Hudyo, hindi kasama sa plano ng Panginoon, hindi kasama sa covenant ng Israel. Ang faith ng babaeng ito ay number 1, weak faith. Pangalawa, pananampalataya na may halong pamahiin. Superstitious faith. Bakit po superstitious faith? Naniniwala po siya sa kapangyarihan ng damit. May alam kayo niyan. May sektang ganyan, di ba? Hawakan ng damit, iwagayway yung panyo, gagaling.
May grupong po ganon, di ba? So ang faith po niya, sa tingin po natin, sa standard natin, hindi makakapasa. Di ba? Madalas nating isabihin, dapat tama ang faith mo. Dapat ang faith mo matindi, malakas, matatag. Pero look at this woman, ang faith niya, weak. Why do I say weak? Pagapang na nga lang ng ginawa eh. Pangalawa, superstitious pa. May pamahiin. Alam niyo yung sabihin ng pamahiin? Pinaghalo mo yung pananampalataya mo sa Diyos sa pananiniwala mo sa mga nakaugalian. Eh di ba kontra yon? Amen? Pero tingnan niyo po ang lesson sa faith ng babaeng ito. Sabi mo nga sa katabi mo, get ready. Number 1, bakit po pinarangalan ni Lord ang faith na to? Because ang faith niya may risk. Nakikipagsapalaran. Sabi mo nga sa katabi mo, marunong makipagsapalaran. Ang faith po kasi natin, pag nakatambay lang, walang dating. Hindi po napaparangalan ng ating Diyos. Ang sabi ho dito, she heard, she came up, she pushed her way towards Jesus. Tandaan niyo po, ang dami pong sumusunod kay Jesus. Mga lalaki, napakahirap po sa kanya, may sakit. 12 taon na siyang dinurugo para ilapit ang sarili at i-press toward the crowd. But she was able to reach Jesus and she was able to touch Jesus and she got healed. She got healed. Mga kapatid, do you have faith? Pero pag ang faith mo walang action, walang risk, it's nothing. Let me show you a picture. Kurt, pakita nga natin yung picture na yan. Here's, tama-tama mga babae ito. Medyo sexy lang po ha. Itong babae na to may faith, nagpipray. Possibly ganyan ka. Lagi ka nagpipray. Wala kang mintis. Pero tingnan niyo po, nagpipray po siya, Lord, sana po tumubo po yung tinanim ko. Pero tingnan niyo po ang pangalawang babae na to, nagpipray siya, but at the same time, gumagawa siya. Kasi ang sabi po sa Bible, sa James chapter 2, faith by itself, without works, is dead. Now, I have a question. Ang babaeng ito, may kailangan ba siya kay Jesus? Yes. Eh yung mga sumasabay po kay Jesus na mga tao, may kailangan din ba sila kay Jesus? Yes! Eh ba't wala pong gumaling sa kanila? Kasi wala silang faith or possibly ang faith nila walang risk. Walang paghakbang, walang pananampalataya. Hindi lang dapat na nananampalataya ka sa Diyos. You know what? God will always know what we believe by what we do. Malalaman niya yung faith mo through your obedience. So pag sinasabi mong, I believe, Lord, but yet you're doing nothing, wala pong mangyayari. So ang faith po ng babaeng ito, may risk. Again, sinabi ko nga sa inyo, no? Delikado ang ginawa niya. Bakit? Yung ilapit lang niya yung sarili, malaman lang siya nung time na yon at nalaman nga ng iba na dinurugo siya, papatayin siya doon, pwede siyang apakan, pwede siyang maging biktima ng stampede, pero nag-risk po siya, sabi niya, anyway, wala namang mawawala sa akin eh, kasi wala na rin akong buhay. I had nothing, I had no one to care for me. Wala na akong pera. Ang pag-asa ko na lang si Lord eh. You know what? Mahalaga at maganda na minsan nasa desperate situation tayo. Bakit? Pag desperado ka, desperate ka rin kay Lord. At pag desperate ka, nakakagawa ka ng mga tamang desisyon na pinaparangalan ang ating Panginoon. Amen? Nanampalataya sa kay Lord at siya po ay humakbang na may pananampalataya. Sabihin mo nga sa katabi mo, maganda mag-pray, pero kumilos ka rin. Amen? Take risk. Humakbang. Kilos. No? Anong kaibahan ng unknown babae na to kay Jairus na dapat siya yung intensyon na pupuntahan ni Jesus? Anong kaibahan nila? Ano muna yung pagkakapareho nila? Ang pagkakapareho nila, they believe in Jesus. Ang kaibahan nila, ang babaeng ito, Lord, huwag ka na pong pumunta. Ako na lang po abot. Ang kaibahan po niya kay Jairus, sabi ni Jairus, Lord, ikaw humawak sa anak ko. Pero ang kaibahan po niya sa babaeng ito, anong sabi ng babaeng ito? Ako ang hahawak kay Jesus. Now, question, sinong tama sa kanilang dalawa? Both. Because sometimes God will touch us in order for us to be healed. Pero may time din that God wants you to touch Him so there will be breakthrough and miracles sa buhay natin.
Palakpakan natin si Lord sa buhay natin. Amen? Amen? That's faith. That's faith. Ang faith, hindi lang laging umaasa, nagpipray. Amen? Pwede ba naman yun? No? Pinuputulan ka na ng miracle, pinagpipray mo pa, by the blood of Jesus. I plead the blood. Sabi po ng miracle, bahala ka dyan, puputulan kita. Pwede ba naman yun? Di ba? Sumasakay ka ng jeep o di kaya ng taxi, but nothing but the blood of Jesus. Bumaba po kayo, ma'am. Kasi kung blood lang po dala nyo at wala kayong pera, di ko kayo makakasakay. Punta ka sa SM, di ba? So you need to work and God will bless your work because you believe. Amen? Pangalawa, na karakteristik na kanyang faith. True faith catches God's attention. Tandaan nyo po, hindi niya pinahalagahan yung sarili niya, okay na sa kanya na nasa likod na lang, aabutin na lang niya. Kasi alam niyo gusto niya pakita kay Jesus, yung hindi na siya mapansin ni Jesus. Aabutin lang niya ng saglit, hindi na ako mapapansin ni Jesus na, pero malay mo, may power pa rin eh. Can you imagine yung faith niya? Siya lang po ang nakaisip at nakagawa nun. But God allowed it. So ano nangyari? Jesus caught by His action. Paano ho yun? Huminto si Jesus. Everybody say, huminto siya. Di ba nagmamadali sila? Nakakita na kayo ng mga kasama, kaibigan, na pag naglakad, nangiiwan ng kasama? Tara, alis tayo. Pagtingin mo, nasa tangos na. Mabibilis maglakad, di ba? So, ganun din po. Pero nung nahawakan po, hindi nga nahalata kasi marami namang bumubunggo kay Jesus, huminto si Jesus at sabi niya, who touched me? Anong sagot ng mga disciple? Lord, why do you ask who touched you? Kanina pa po kayo dinadodge. Yun yung right word eh. Binubunggo ng mga tao eh. Paano niyo po na-distinguish, nalaman ang kaibahan ng humipo o humawak sa inyo sa binubunggo kayo? Pareho lang, Lord eh. Actually po, the word touch, everybody say touch, means hapto in Greek word. The word hapto means to fasten, kapitan. Nakakatawa, no? Laylayan lang damit ang hinawakan ng babaeng ito, pero ang feeling ni Lord, kumapit ang babaeng ito kay Jesus. As if, Lord, I will never let you go. Physically speaking, maiksing hawak lang, pero ang dating kay Lord, niyakap niya ako eh. Na parang nakiusap siya sa akin, wag po nyo akong lalagpasan, pagalingin mo ako. Kaya sabi ni Lord, I know that there's a person who touched me. Nang ibig sabihin po ng Panginoon, ng who touched me, who clung to me with their whole being in unwavering faith. Sino ang humawak sa akin na may kasamang isang pananampalataya na hindi matatawaran? Her faith, the woman's faith, was so powerful that it reached God more deeply than anyone else in that crowd. And it caught Jesus' attention and made him stop. Kung gusto mong mapahinto ang Panginoon, di ba, pag-pray tayo minsan, Lord, pansinin mo naman ako eh. Tindihan mo sa pananampalataya at pagkapit sa Kanya. Kung tutuusin ang babaeng ito, hindi nag-church, hindi Israel, hindi Hudyo, walang alam sa background sa Bible, pero siya ang nag-possess ng isang karakteristik ng faith na nag-glorify sa ating Panginoon. Nagbigay parangal na. Minsan po, naiinggit ako sa babaeng ito, bakit sabi ko, I'm a pastor, and yet, o di kaya pwede mo sabihin, I am a prayerful person. Ako'y malapit kay Lord. And yet, bakit hindi natin nararanasan ang ganitong klaseng himala kagaya na naranasan ng babaeng ito? Kung may problema yung paraan ng ating pagtitiwala sa Kanya at pananaw natin sa ating Panginoon. The faith in her touching Jesus connected with the heavenly power that cannot but honor authentic faith. Ang nakita ng Panginoon, oo, hindi ka Hudyo, oo, ikaw ay isang Kananita, pero naramdaman ko ang pananampalatayang buo, puro, sincero, at pagagalingin kita ngayon mismo. Pangatlong lesson about faith, God's attention to your faith is never divided. God's attention to your faith is never divided. The woman with the issue of blood teaches us that when God gives His attention, He never multitasks, and He gives us His undivided attention. Alam niyo yung kantang, hindi po ako magaling dito na yung, I see you looking at my PIC, diba? Zoom in, zoom out. Ang babaeng ito, parang ganun yung kanta na yan eh.
Zoom out lang po ako, Lord. Gilid lang po ako eh. Huwag mo na lang akong pansinin, Lord. Basta dito na ako sa gilid, Lord. Hahawakan ko lang. Gumaling ako, okay. Hindi ako gumaling. Ayos lang din, Lord. Ayoko mapansin. Bumaba na po ang self-esteem ng babaeng ito. But you know what? Nung tinouch po niya yung laylayan ng damit ng Panginoon, zinom in ni Jesus ang buhay niya sa babaeng ito. Which means, pag si Lord nagpapagaling, hindi lang niya pinapagaling ang iyong physical na karamdaman, pati yung iyong mental at emotional, nire-restore ka sa mga stress at trauma na dala ng mga karamdamang ito. Na parang sinasabi niya, mahalaga ka sa akin. Alam niyo po ba, ang nangyari po sa verse 30 to 32, nagtanong si Jesus, who touched my clothes? But Jesus kept looking around to see who had done it. Tingin siya ng tingin, di napahinto lahat, no? Hindi na po natiis ng babae. Umamin na siya, sabi niya, pakibasa nga po natin na sabay-sabay. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, trembling with fear. Takot siya, bakit nga? Pagalitan ako. Pero sabi niya, she told him the whole. Everybody say, she told him the whole. Alam niyo po ba ano yung isabihin ng verse na to? She told him the whole truth. Ano yung isabihin nun? She told him the whole truth. Ang ibig sabihin po nito, nagkwentuhan sila. And by the way, may bata na kailangang pagalingin ni Jesus. Let me say this, mga kapatid. Ikaw babae, ikaw nanay, o ikaw na ate, hindi ka abala sa Panginoon. Mahalaga ka sa Kanya. Hihintuan ka niya. Pakikinggan ka niya. At hindi lang po yon, pagagalingin ka niya. Nagkwentuhan po sila. Kinuwento po niya. Siguro nagsimula siya on the first year po ng sakit ko. Ilang years to? 12. Nung time na yon, nakinig lang ang Diyos. Did you know that by just listening to others' stories, you are facilitating healing sa kanila? Alam niyo po ba yon? Yung pakikinig lang po. Kaya pag may listening ears po tayo, ang ibinigay po ni Jesus sa babaeng ito is unconditional positive regard, UPR. Unconditional positive regard. Pang-apat, God works with imperfect faith. God works with imperfect faith. Yung faith po niya, hindi perfect. Yung faith po niya, nakasalalay sa damit, pero kinorek siya ng Panginoon. Sabi ni Lord sa kanya, daughter, your faith has healed you. Hindi po niya sinabing, daughter, yung damit na hinawakan ko ang nagpagaling sa'yo. Hindi. You know, kahit ang faith natin, simple, minsan may mali ng konti, may flaw, God will accept it, God will bless it, but at the same time, God will correct it along the way. Iko-correct niya. Sa una tatanggapin niya, sa una ibibless niya, pero along the way, itatama niya. Kasi kailangan tama rin naman yung faith natin. Nang ibig sabihin po, hindi yung damit ni Jesus ang nagpagaling. Kasi ang damit na sinusuot po niya, during that time, ay damit ng mga Hudyo na nagsasabing kami ay totoong anak ng Diyos. Tama po ang damit na hinawakan ng babaeng ito. Kasi anak talaga ng Diyos, si Jesus. Amen? So, in-address po ni Lord yung kanyang superstition, but at the same time, pinagaling ng Diyos ang kanyang imperfection. Very rare miracle. Alam niyo po ba, kagaya po ng babaeng ito, ang daming kwento sa Bible na dahil sa pananampalatayang kakaiba ng mga babae. Like for example, the faith of the Syrophoenician women. Nakiusap siya, Lord, pagalingin mo ng anak ko, inaalihan ng masamang spirito. Sabi ni Lord, binastos pa nga niya mukha eh. Ang mga alipin hindi pwedeng makikain sa hapagkainan ng mga anak. Alam niyo po, ang sagot ng babaeng ito, Lord, kung ang turing mo po sa akin ay aso, kasi parang gano'n ang ibig sabihin, aso. Kahit mumu lang, Lord, na nalalaglag sa hapagkainan ng mga anak, pwede na po ako dyan, pwede na akong gumaling. Tumayo si Jesus, sabi niya, wala pa ako nakikitang ganitong klaseng pananampalataya. At sinasabi ko sa iyo, ngayon mismo, pinagaling na ang anak mo. If you have a prayerful mother, a prayerful sister, a godly wife, you are blessed. You are blessed. Palakpakan nyo nga po yung mga nanay nyo. Na silang dahilan ba't nandito kayo, they never gave up on you.
Kaya nanatili kayo dito. Palakpakan niyo yung mga cell leaders niyo na hindi na tumigil para abutin kayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, si Lord talagang humahanga sa mga babae pag nananampalataya, matindi ang nagagawa ng kanilang panalangin. Let's give God the glory. And you know what? Ang church na to, hindi ho ito binibless ni Lord dahil lang po sa mga kalalakihan. Dahil din po sa mga kababaihan. Amen? Sumingit. Sino dito may kakilala kang laging mahilig sumingit? Nung Sunday, sinelebrate namin yung birthday ng management team namin. Hindi ko na ikukwento sa inyo yung pinagdaanan namin. Akong pumila, tapos ang haba ng pila, siguro kada order po, 30 minutes. Magsasara na. So kada order 30 minutes, pang-apat yata ako, may sumingit pa na nanay na kunwari nagtatanong siya. Biglang nagulat na lang ako. Sumingit na siya dito, sabi niya. Alam niyo yung mga sumisingit? Explain ko sa yung mga sumisingit. Una, makapal ang mukha. Pangalawa, confident pa. Sabi niya, may kausap pa kunwari. Parang as if, hindi niya alam na andito ako. Pangatlo, ngingitian ka pa. 30 minutes, huling-huli na kami, nagbaback out na. Sabi na ni Pastora, alis na tayo dito, gutom na yung mga bata. Sabi ko, hindi dito na tayo, wala na tayong mapupuntahan eh. Tapos nandun pa, eto pa, mga nagbibigay pang pag-asa, sabi pa niya, malapit na rin po yung sa'yo, sir. Sabi ko, oo, dapat ako dyan eh. Hindi ikaw yan eh. Alam niyo minsan, pagdating sa pananampalataya, kailangan mong sumingit paminsan-minsan. Kailangan mong maging makapal ang mukha. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo, maging makapal ang mukha. Patawa-tawa. Confident. At pag dumatating na yung serving mo, sabi mo sa katabi mo, malapit na rin ang sayo. At ang sasabihin niya, oo nga kasi ako dapat ang nandyan sa pwesto mo. Palakpakan natin ang mga kababaihan. Panglima at panghuli, when Jesus heals, it's complete. Ang sabi po ni Jesus sa kanya, woman, a daughter, your faith has made you well. In other words, ipinangalandakan po ni Jesus sa harapan ng mga tao nasa paligid niya. Rejected ito, outcast ito, hindi nyo ito pinapansin. Now, I am restoring her to the society. Now, wag nyong gagalawin to. Bakit? This is my daughter. Anak ko siya. Di ba sabi sa John 1:12, ang sumasampalataya kay Jesus ay nagiging anak ng Panginoon. Amen? Nagiging anak ng Diyos. No? So, let me wrap it up. Wrap it up po natin yan. Ang challenge po ngayong umaga na to is, first, have the courage to take godly steps of faith. Tapangan mo. Sabi mo nga sa katabi mo, tapangan mo konti. Kasi minsan pag mabait ka masyado, mauungusan ka. So tapangan mo, lalo na pagdating sa pananampalataya. Pangalawa, ask God for the strength to push through. Sabi mo nga sa katabi mo, push pa. Kung sa babae pa, sabi mo sa kanya, iri pa. Konti na lang di ba? Sige, iri pa, di ba? Push pa, di ba? Through difficult situation to access a miracle. Malapit na, tumitigil ka pa. Nag-pray ka ngayon, wala naman nangyari, tigil na natin. What if nung araw na yun, inaantay ka ni Lord? Push pa more. Pakipush ngayon katabi mo, sabi mo, push pa. Push pa, di ba? And then number 3, knowledge of things that might be standing between you and your faith in God, like erroneous, superstitious belief. Tanggalin po ang mga maling pananampalataya. Let me show you some pictures and then we will pray. Kuya Bert. Kung feeling low bat o drain, pakibasa nga po, lumapit ka kay Lord and your strength will regain. Sino dito, parang drain ka na, pero alam mo, kagaya ng babaeng ito, palalakasin ka uli ng ating Panginoon. Let's give God a big offering, no? Matthew chapter 11:28. Isa pa pong picture, when you're hanging on by a thread, nasa dulo ka na ng lubid mo, pero ito sa kanya, sinulid na lang eh. Make sure that it's the hem of His garment. Hindi lang dulo ng lubid ang hinahawakan mo, kundi dulo ng laylayan ng damit ng ating Panginoon. At doon ka makakaranas ng kagalingan. Meron pa ba tayo, Bert? Last na. Okay? Let's all stand po para sa isang prayer. Palakpakan natin lahat ng mga women's ngayong umaga na to.
We will sing a song, not the power of the blood, no? But today, pakiusap ko po sa inyo, pagkasama nyo po yung mami nyo o tita, ninang, or mga ate ninyo, pwede po bang i-lay hands lang po natin sila ngayon? Kasi sila man po yung nangangailangan din po ng panalangin. Kung kasama nyo po mga asawa nyo ngayon, lay hands nyo, no? And I encourage you, mamaya, after this service, pag-uwi, bless them, reward them. Libre nyo naman po sila sa SM. Kayo muna maghugas ng pinggan, ha? Maglaba. Okay? Reward them, bless them, no? But really, hawakan nyo po kamay, hawakan nyo po, i-touch nyo po yung mga women's ngayon. Okay? Let me pray for you habang sinisimulan na po ng worship team yung music, no? By the blood of Jesus, oh God. Siguro po yung katabi ko po ngayon, may mga issues din. Physical, emotional, spiritual, relational, financial. Hindi po namin alam. May mga issues na nagpapahirap sa kanya. Pero Lord, salamat sa mga magulang, mga nanay, mami, mama, mga tita, ninang, mga ate, auntie, lola, na mayroon po kami sa araw na ito. Sila yung reason, Lord, yung faith nila sa inyo, yung panalangin nila para sa amin, ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy, kung bakit kami nandito. Sa mga panahon, Lord, na kami naliligaw, hindi namin alam ang tamang daan. Sila po ang naggabay sa amin. So today, Lord, we pray that you will give them, Lord, strength. Nararamdaman namin na sila nanghihina sa dami na kanilang ginagawa sa bahay, task, sa mga problema kinakaharap nila, emotional, relational, social, and even financial. Lord, we ask and we plead the blood of Jesus by faith. Igawad niyo po ang pagpapala sa kanilang mga buhay. Come on, apply the blood of Jesus. I want you to pray silently or declare kahit malakas po. Ipag-pray mo ng malakas. Magdeklara ka ng pagpapala sa katabi mong babae ngayon. Sabi mo, by the blood of Jesus, you are healed. You will be blessed. You will be used by the Lord for His all greater glory. Salamat po, Panginoon. Salamat, ginagalang niyo po ang aming pananampalataya. Salamat po, Lord, may mga time kailangan namin sumingit. Kailangan namin sumunod. Kailangan namin humakbang sa pananampalataya. Kailangan namin maging matapang so that healing will proceed and come into our life. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul, and for the first time I had hope. Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. My place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting.
Sa umagang ito, the Lord impressed to me, siguro meron po dito mga kababaihan na merong 12 years of suffering, whatever it is. Ang mahalaga po, mga kapatid, naniniwala ka na may magagawa ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Ano man po ang suffering na yan, whatever it is, financial, emotional, spiritual, or siguro po, someone na nagkukos sa'yo ng suffering, by faith, no? Kung inabot po ng babaeng ito ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus, I want you to symbolically lift your hands towards heaven as if you are reaching the hands of Jesus. You are reaching the hem of the garment of Jesus. And by faith, can you pray with me? Manampalataya ka, Lord. Sabihin mo, Panginoon, kung mahahawakan lang kita, Lord, gagaling, titigil ang bahagi sa buhay ko na nagdurusa. Kapatid, ang 12 years of your suffering will be stopped, will be healed by the Lord if you believe by faith. I want you to declare whatever it is. Maybe you're praying na ang mga anak mo makagraduate. Maybe you're praying na yung anak mo magbago, yung pamilya mo maayos. May conflict na nagpapagulo sa pamilya nyo. Maybe you're praying, Lord, i-restore nyo po ang relationship. Maybe you're sick right now. Lord, ayoko pong mag-take ng gamot lang lagi, Lord, magpa-check up. I pray for my healing, Lord, right now. Siguro po, typical na problema ng mga nanay, ng mga mothers is financial. Because you know, maraming umaasa sa iyo. I want you to lift your hands to the Lord at sabihin mo, Panginoon, more than 12 years, mag-isa ko pong binubuno ang mga problema at hamon na ito. Pero salamat sa paalala sa babaeng ito na may pag-asa sa iyo, Panginoon. I want you to dream again, to believe again. Come on, reach your hand. Lift your hands on heaven. Hawakan mo at sabihin mo symbolically, Lord, I am touching you today. I don't want to wait, Lord, for you to touch me. I want to touch you, Lord. Ako na po ang hahawak sa iyo, Panginoon. I am desperate. May inaantay ka na answered prayer. Maybe more than 12 years. Believe by faith ngayong umaga na to. It will be yours. God will grant it in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, we plead the blood of Jesus. Only by the blood of Jesus. That our bleeding will meet its match. The blood of the Lamb. Lahat ng pagdurugo, paghihirap, ay may kapantay, may katumbas ang banal na dugo ni Jesus. Lord, we apply the blood of Jesus sa sitwasyon namin. Lord, hali kayo, Panginoon, makialam kayo sa aming sitwasyon. Makialam kayo sa mga kamay na to na nakaangat. Sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga hinaing, sa kanilang mga paghihirap, sa kanilang mga kagustuhan, sa kanilang mga panalangin. Abutin niyo po sila na yung kamay na mapagpagaling at makapangyarihan. Lord, we claim today that by the blood of Jesus, we receive healing. We receive answered prayers. We receive restoration. We receive forgiveness. And we receive blessings and breakthrough. In Jesus' name we pray. Lahat ng kababaihan ay magsaya at sumigaw ng malakas na Amen at Amen. Amen. Makakaupo na po tayo.